Ngayong April 2026 ay magsisimula na naman akong maggawa ng aming dream house. Ngayong araw na to ay dumating na ang aking deliver na hollow blocks. Balikan mo na lang ba yung... Sige. Sunod naman na dumating ay itong deliver naming mga bakal, simento, tapos buhangin at graba. Kahit tumaas ng husto ang presyo ng mga materyales ay tuloy pa rin ang plano sa paggagawa ng aming dream house. Kadalawang patong na ako mga sangkay ng hollow blocks. Simula kaninang umaga. Bali binilang ko sa kanina 70 na hollow blocks sa isang hilera. Okay. At maya lang ay may dumaan na naman na gagawing poste ng windmill. Ganyang kalaki mga sangkay, akala mo'y basyo ng missile na galing Iran. Bubuhos na kami ng poste mga sangkay. Ito may buhos na to. Ito yung sunod na binubusan ko. Ang bintana. Ito. Hindi ko muna tinuloy ang header kasi wala pang buhos yung poste. Malambot pa to. Mauga-uga siya. Dito open lang sa dito dahil ang plano talaga dito diretso pa to hanggang doon, 5 meters pa yan dyan. Kaya ito saraduhan ko lang muna dito temporary habang wala pang budget. Ito dito ay magiging kusina, meron dito magiging lababo, tsaka dito naman yung lamisa. Ito naman sala kung sakali na tuloy na doon, magiging sala yan dyan. Ito dito magiging kwarto pa yan dyan. 5 meters pa yan dyan mga sangkay. Ito kasi yung nagawa ko dito, ito 4 by 7 meters kasi ang floor plan talaga nito 7 by 9 meters. Dahil sa walang budget, ito lang muna tinuloy ko yung galing sa baba dito sa ground floor. Ito na yung tinuloy ko dito para mabubungan kasi yung slab na na bababad siya sa ulan, init, nadadamage yung mga bakal sa slab, kalawangin. Kaya sinikap ko na magkaroon siya ng bubong. Papractice ako ngayon mga sangkay, magtitesting lang ng gumawa ng hollow blocks. Ito kasing hollow na to, tira to dito sa buhos ng pinusa naming poste. Kita mo. Yan. Sumubra ang hollow namin. Dito na. Sobra yung hollow namin kaya naisipan ko na gawing hollow blocks. Kasi meron akong nabili na pulmahan ng hollow blocks sa Shopee. Ito, tinitesting ko mga sangkay. Tingnan natin anong maging resulta. Ito yung bago kong bili na pumilo. Sana lumaki siya. Good morning mga sangkay. Ngayon ay bawal magtrabaho dahil Biyernes Santo. Kaya gagawin namin mamaya maliligo muna kami sa ilog. Yung project ko na ginagawa ko, ang aming dream house. Yan. Ang oras ngayon ay
Mga alas 9 ng umaga. Nandun sila madam. Nabili pa ng aming uulamin dun sa pagpaligo namin dun sa ilog. Yan ang aming babaunin. Gagawin naming pulutan yan. Tapos meron pa kami ibang mga niloto na babaunin. Tsaka mayroon din kaming dalang lechon. Yan. Punta kami sa ilog mamaya kasi ngayon ay Biyernes Santo. Bawal ngayon maggawa o magtrabaho. Magbibisi-bisihan. Kunyari matalino daw siya. Yan o. Kasi adventure to eh. Pupunta muna kami sa ilog para maligo, outing. May iba namin mga kasama nandun na. Nauna na iba kasi yung sakyan nila, naka-tricycle sila. Kami naman ay naka-Bajaj RE. Bali, doon na lang kami makikita-kita. Mga kasama namin ay mga kapitbahay din lang namin sa sityo maliliit. Ang daming tao, mga sangkay na naliligo sa ilog. I'll be honest, I dream about how we meet and everything just feels so right. All this time and you just feel like you still want me to. You still want me to. You still want me to. Itong lugar na to dito ay tinatawag dito na Mabilog, itong ilog na to. Kaso nga lang, hindi talaga ito yung saktong location ng Mabilog. Yung Mabilog dito kasi andun pa sa may baba. Dito unahan lang to ng ng ilog na tinatawag na Mabilog. Ah, ganda oh. Adventure na adventure. Rides kami dito sa Kagubatan ngayong Biyernes Santo. Wala kaming magawa sa bahay, kaya ito, gala-gala muna. Kanina galing na kami dito sa lugar na to, kaso nga lang bitin dahil sa hindi ko magawa yung gusto ko kasi nga may iba kaming mga sakay, may iba kaming kasama doon sa sasakyan doon sa Bajaj Sari. Kaya ngayon gawin namin sa bahay, wala akong ginagawa. Naisip ko na balikan ulit itong magandang lugar na ito. Ginabi na kami mga sangkay. Medyo may kalayuan talaga yung lugar ng Masikap galing dito sa bahay namin sa maliliit. Kaya pagka gagala doon, mas maganda sana kung mas may oras pa talaga na bago pupunta doon. Kasi yung sa amin kanina mga 5:30 na yun. Kaya ginabi na kami. Malalaki. Yan ang aming project. Ito lang muna ay magiging temporary naming pintuan.
Kasi ito dapat andito pa to dito, hanggang dito pa. 5 meters pa yan. Hanggang dyan ba dapat yan? Kaso nga lang, walang budget. Kaya ito lang muna ang yayariin ko. Itong naislaban. Itong naislaban ay 4 by 7 meters. Kaya ito open lang to dito. Temporary ko lang muna din na sasarahan. Siguro itong yero, pag nabaklas ko itong yero, dito ko muna didingding pansamantagal. Dito na ngayon tayo ngayon sa taas. Ito yung hollow blocks na pinagpraktisan ko kahapon. Yan. Yan ang nabuo. So, sunod, pagka nagseryoso na tayo na gumawa ng hollow blocks, gagawa na tayo ng patungan para mababagsak sa para masiksik. Kahapon kasi ito kasi tira lang to ng buhos dito. Sunod, ayusin na natin para mas maganda. Dumating na ang aking order na yero na long span, mga sangkay yan. Dito natin siya ikakabit, kaso nga lang hindi pa nabubusan yung biga kasi wala pang forma. Dito na. Tubular. Okay, pangwalo. Kulay pula na plasing yan. Kulay pala? Sige. Walang ganyan? Wala. Wala na ano ko. Walo yan, bilang. Walang piraso. Oo. Sampung 1 by 1 pang grills, bintana. Zipper lens. Good morning mga sangkay. Wala muna tayong gala ngayon kasi sobrang busy pa talaga tayo dito sa ginagawa nating dream house. Bali higit isang buwan na ako dito na gumagawa kasi solo nga, kulang mag-isa. Si madam lang ang naging helper ko kasi wala akong nakuha ditong helper. Bali siya na lang kinuha kong taga-abot-abot, taga-hawak. Ngayon ang ginagawa na natin ay nandito na tayo ngayon gumagawa ng bubong. Streamline. Tsambahan lang to kasi first time ko to gumawa ng ganito. Kasi nung nasa construction pa ako, sa masonry lang naman ako na-assign sa pagmamason. Bali ito, kasi sabi ko nga, tsambahan lang. Ito ang ginawa ko dito sa aking bottom cord. Papakain ko sa sabuhos. Yan. Mga winildingan ko yan, paikot. Yan, katulad yan. Pakain ko sa sabuhos. Tapos dito naman sa baba, itong aking raptor ay inipit ko rin sa ng 4 na bakal na digis. Ito. Bali ito, babaloktutin pa to dito para mayakap talaga siya. Yan. Ang distansya ng aking raptor ay 140. Bali 6 na piraso ito.
Yan. Kapon, iniskulahan ko naman siya, okay naman. Eskulado naman yung biga natin. Beam. Hindi pa talaga to masasabi na accurate kasi hindi pa nabubungan. Malalaman lang to kung accurate o hindi pagka nailatag na yung ating bubong. Ngayon ang ginagawa natin ay maglalagay na tayo ng CPR lens. Ang ano natin dito buladas 90 kasi susubra pa ng 10 cm yung ating yero. Pati doon sa kabila 1 meter ang ating buladas doon. Tapos dito naman wala na tayong buladas, sagad na tayo sa luti. Dito pa natatanggal yung forma ng ating biga. Pero sa kabila tanggal na yan, malinis na yan. Ito kasi kaya di ko pa tinatanggal kasi ginagawa pa namin tong akyatan. Wala kaming ibang madaanan. Okay. Yun mga sangkay. Sabi ko nga tsambahan lang to. Gawa ng ating bubong. Sana maganda ang kakalabasan. Yung height ng ating ceiling mula sa flooring hanggang sa ibabaw ng biga ay 290. Simula sa header ng bintana, pinto, 2 hollow blocks tapos ang biga. Standard lang ating ginagawa mga sangkay, pati yung bintana natin standard lang. Kasi dun sa ibang mga bahay na nakikita ko lalo na sa probinsya, kahit dito sa ibang mga bahay nakikita ko masyadong mababa yung ceiling nila. Napapangitan ako, kaya ako medyo tinastaasan ko, ginawa ko lang standard para hindi naman masagwa tingnan. Ang ating CPR lens pagitan nito ay 2 feet 60 cm. Itong ating CPR lens ay magdudugtong tayo dito siguro nasa 2 meters yan o higit. Kasi ang sukat ng ang kahabaan dito ginagawa natin ay 7 meters. Siyempre nagbuladas pa tayo doon. Dito wala nang buladas kasi sagad nga sa lote. Meron lang tayong abang dyan na mga biga kasi minabalak pa dugtungan doon ng 5 meters. Inuunti-unti ko lang kasi budget ang kulang. So yun mga sangkay, simulan na natin ang ating paggawa. Yo, this is Harold.
So ayun mga sangkay, malapit na kami matapos. Tapos na rin kami mag-flashing dyan. Bali, ito ditong alulod. Ang gagawin ko sanang alulod dyan ay PVC. Bahala na kahit hindi ngayon may kabit. Saka na lang yun. Kasi uwing-uwi na kami sa Paranaque. Finish or not finish, uwi kami tomorrow. Ito na lang kakabit namin. Pero ang problema, wala kaming madadaanan pababa. Wala kaming madadaanan. Ito yung problema. Hindi naman pwede na tumalon kami. Bali, mamaya na lang itong mga bandang hapon namin gagawin dito. Pero yun, problema namin yung madadaanan namin pababa. Siguro, ayun, siguro, mamaya subukan namin dyan sa Nara. Mag alaunggoy lang muna dyan sa Nara. Kasi malapit lang dyan, halos isang dipa lang yan ng bubong namin. Tapos puno na ng Nara. Yan. Gagawa kami mamaya ng kakaiba. Ayun. Ito dito. Dating ng panahon o isang taon, dudugtungan namin to dito, punta doon, kasi ang tawag daw ng bubong nito ay streamline o uno agwa, diretso lang. Naubos namin dito yung yero na long span. Ito 7 na to, 7. Tapos meron pa kaming saroho. Pag dito naman sa labas mga sangkay, ganitong itsura niya. Ayan, makapansin nyo yung flashing. Alatsamba din lang yan paglagay niyan. Kasi nga, wala tayong experience. Pero natsambahan pa rin. Yan. Isang yero na lang. Dun. Tapos na. Nakakawin na rin kami ng Paranaque. Sa mga nagtatanong mga sangkay kung magkano ginastos ko dito, 100k lang. Yan. Pero materialis pa lang yun. 100k lang yan. Eh siyempre hindi pa kasamang baba. Kung sasama natin baba, ang ginastos ko dito siguro nasa kulang-kulang 200. Materials din lang yun. Basta itong bagong gawa ko, simula dito mag-umpisa ng asintada, mga puste, biga, yan. Saka yung mga bakal, mabot siya ng, hindi siya bababa ng 100k sa materials. Ginawa ko naman to nasa 1.5 buwan yata. Kasi nung una ako lang mag-isa. Wala akong helper. Mga higit 1 linggo. Tapos umuwi ako ng Paranaque. Sinama ko dito sila madam tsaka si Harold, aking Junakis, para maging helper. Kahit taga-abot lang okay na. Malaking bagay na yun. So yun, inabot ako ng 1.5 buwan. Ito naman ang ating service. Daming nakasampay. Mga labahin. Okay. So yon mga sangkay. Natapos na rin ang aming project na dream house dito sa Laguna. Ngayon, bali maya-maya, mga 7 siguro ng gabi, hapon, ganyan. Uwi na kami ng Paranaque. Ganyan lang muna. Wala mo ng bintana, wala namang nakatira dito eh. Wala pang nakatira.
Kasi medyo matagal pa namin to bago tirahan. Tagal-tagal pa. Siguro pagka wala na kaming pinapaaral na college. Pasok tayo dito. Ito, temporary lang muna na ilagyan ko ng dingding na yero. Kasi dapat tudugtong ang pangato dito. Kasi na lang yan dyan, ito dito sa hala. Kaso nga lang wala pang budget. Hanggang dyan lang muna. Yan. Ito ang ating mahiwagang pinto. Dito ko lang muna tinambak yung mga kahoy na ginamit namin kasi gagamitin pa namin yan pagka nagdugtong na kami dyan sa harap. Yan. Yung ating si Parlens dyan sa may gilid nakapakain yan sa simento para matibay. Yan. Ito yung ating rafter nakayakap yung 10 mm dyan. Bali 4 yan bawat rafter. Yan. Ganito lang muna, wala namang nakatira dito. Labas tayo. Tayo sa kalsada. Ito yung aming kubo, hindi pa nagigiba. Yan lang muna. Sana ganyan kaganda pag natapos na yung bahay. Hehehe. Balik tayo dun sa likod. Yan ang ating sasakyan. Gagamitin pag-uwi mamaya. Ito naman yung motor ko na pang bundok. Mamaya tatago ko sa doon sa loob. Yan. Sa mga nagtatanong kung magkano ang ginastos ko dyan, nasa 100k lang. Pero siyempre taas lang yun, materialis lang yun. Iba yung presyo dito sa baba. Yung baba lang nga isang taon na nakakakaraan kasi bakasyon din yun ng eskwela. Nasa halos 200. Materialis din lang yun. Magastos yung baba dahil may mga pundasyon pa eh. Ngayon sinama ko pati ang aking Junakis dahil wala silang pasok, bakasyon ng eskwela ngayon. Ngayon ay April. Kaya matapos din sa wakas, uwi na muna kami. At kailangan ko na maghanap buhay dahil naubusan na kami ng budget. Puro budget na lang. Bye bye.